Itinanggi po ng DILG, PNP at NBI ang sinabi ni Congressman Paulo Duterte na mayroon na umanong ICC arrest warrant laban kay Senador Bongo. May pasa rin pa si Interior Secretary John Vic Remulla sa mambabatas. Saksi, si Ian Cruz. Ipinost online ni Congressman Pulong Duterte ang sinabi ng mapagkakatiwalaan niyang source. Meron na anyang arrest warrant laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya mula sa International Criminal Court o ICC. Sigo ang dating Special Assistant to the President noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama sa tinukoy na co-perpetrators sa kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder laban kay Duterte sa ICC. Tanong ni Congressman Duterte, wala na bang katapusan ang Administrasyong Marcos sa paggamit umano sa ICC bilang political weapon laban sa mga kalaban nito para pagtakpan ang umuling pagnanakaw sa bayan? Si Senador Go naman, ipinagpapasa Diyos anya ang lahat, pero giniit niyang wala naman anya siyang nilalabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Hindi naman anya niya naging trabaho kailanman ang mga police matter. Pero sabi ng PNP, wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon o direktiba tungkol sa umano'y ICC warrant. Buti pa siya alam niya. Ako hindi ko alam. The Philippine National Police is ready. Marami tayong tracker, manhunt teams at arresting to implement warrant of arrest. Ito rin ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla. Hindi ko ako, wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikita ganun eh. We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yan, di ba? Sabi niya, highly reliable source. Baka high lang. Pinalaga naman ng Malacanang ang sinabi ni Congressman Duterte na ginagamit ng administrasyon ng ICC sa mga kalaban sa politika. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Pinapaubayan na ng palasyo sa Department of Justice o DOJ ang pagsagot kung may utos ang Pangulo kaugnay ng posibleng pag-aresto sa isang senador. Pero sabi ng National Bureau of Investigation na nasa ilalim ng DOJ. Wala pa po. Wala po kaming nare-receive pa. Walang communication pa ng warrant. Nang usisain tungkol sa umano'y ICC warrant laban kay Go at kung bibigyan ba siya ng protective custody gaya ng ibinigay kay Senador Bato de la Rosa noon. Sagot ng bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Wala pa akong nakukuhang information na ganun, so it's very difficult again, it's very difficult to preempt. Let's wait kung totoo nga yung information na yun. Hindi rin masagot ng Senate President kung hindi rin ba maaresto si Go kung may sesyon ng Senado. The situations vary. So it's very hard to answer and then iba naman yung situation. Post Ian Cruz ang inyong saksi. Bumuelta naman si Congressman Pulong Duterte kay DILG Secretary John Vic Remulla. Ay kay Duterte, baka raw nagkamali lang si Remulla nang sinabihang hay at sabog. At baka raw ang kanyang talagang tinutumbok ay yung mga nasa Malacanang. Ang hamon pa ng kongresista, magpa-hair follicle drug test para malaman kung sino ang sabog. At baka rin daw ang sabog na tinutukoy ni Remulla ay yung sabog sa kapangyarihan, korupsyon at kayabangan. Git ni Duterte, bago raw mambansag si Remulla, ay tumingin muna siya sa salamin. Sinisikap pa naming makuha ang panig ni Remulla, gayon din na Malacanang. Binatikos ni Senador Ping Lacson ang pamumuno noon ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Wala raw na pala sa liderato ni Cayetano at nasayang lang ang budget na aabot sa 700 milyong piso. May buwelta naman si Cayetano kay Lacson. Saksi, si Mark Salazar. Naayos na ang leadership crisis sa Senado pero tila hindi pa nagkakaayos ang majority at minority senators. Naglabas ngayon ng pahayag si Senador Ping Lacson kung saan binatikos niya ang naging termino ni Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President at nang hinayang sa nasayang daw na pera ng taong bayan. Sabi ni Lacson, 700 million pesos ang nasayang. 700 million dahil 25 million pesos a day ang budget ng Senado times 28 days ni Cayetano bilang Senate President. Tapos, ang output lamang daw nito, ang kaguluhang naganap sa Senado noong May 13
Ang pagtakas ni Senador Bato de la Rosa kahit na nasa ilalim ito ng Senate Protective Custody, ang pag-boycott ng kanyang grupo sa sesyon, bagong destabilization attempt, at hindi otorisadong committee hearing na hindi dinaluhan ng kahit isang senador. Tugon dito ni Senador Cayetano, let's be intellectually honest. Whoever was SP nun, ganun din ang gastos. Question. Pero bakit sila one day may napasa? dagdag niya, ang grupo ni Lacson ang dahilan kung bakit hindi nakapagtrabaho ang Senado. What did the group of Senator Win and Senator Lacson do? Since May 11 po hanggang yesterday, hindi po sila naglagay ng mga miyembro ng committee nila as minority. Sila po ang ayaw magtrabaho. Hindi po sila naglagay ng mga miyembro para hindi mag-function yung mga committee. Tanong pa ni Cayetano kay Lacson, bakit daw hindi gamitin ni Lacson ang galing sa pag-imbestiga at paharapin sa investigasyon ang mga dating bodyguard ni Zaldico? Sa isang panayam, sinabi ni Lacson na welcome sa Blue Ribbon Committee ang grupo pero sila ang may ayaw dumalo. Ang problema doon, Igan, alam naman natin pareho na talagang ang tumbok lang para makapag-destabilize. Welcome namang dumalo sa Blue Ribbon pero ayaw nila, gusto nila puro press con. Pinatutsadahan din ni Cayetano ang magkapatid na Tulfo sa Senado na nagpapalitan lang daw ng pang-iinis sa kanya, lalo na sa kanyang pagfe-Facebook Live. Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. So sasabihin nyo, hindi kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Rafi at Erwin Tulfo. Problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Wala pang sagot ang magkapatid na Tulfo sa bagong pahayag na ito ni Cayetano. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Nanawagan ng walkout bukas ang isang grupo ng mga estudyante sa Ateneo de Manila University. Ito ay para isigaw ang hustisya para kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Saksi, si Mariz Umali. Siyam naman ang laro ng Ateneo Men's Basketball Team ang nagtungo sa NBI kanina. Naroon din si Ateneo Assistant Coach Sandro Soriano para magbigay ng kanilang pahayag. Kaugnay sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa resort sa Dipaculao, Aurora noong June 8. Tumanggi magbigay ng pahayag si Soriano na isa sa mga inisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order. Ayon sa Bureau of Immigration, walang outbound travel record kamakailan ang 5 inisyuhan ng ILBO, kabilang si dating head coach Tab Baldwin. Ayon sa NBI, marami pa silang kailangang kausapin kabilang si Coach Baldwin na inaasahan darating bukas. Posibleng sa Lunes, maglabas na sila ng resulta ng kanilang investigasyon. Tomorrow until Friday, meron pa kami mga personalities na imbestigahan na tatanungin. Ayon naman sa DILG, nakabuo na ang mga investigador ng CIDG ng detalyadong timeline. Kung sinong marunong lumangoy, sinong hindi. Kung na-inform nila ang coaches nila na marunong, nakuha rin namin yung kung kailan dumating yung mga coaches sa lugar bago nun at kung ano ang condition nila nung nangyari lahat. Bukas inaasahan darating din si Baldwin sa CIDG. Hindi siya mag-attend, we will cite him in contempt. Inaasahan may susumite sa DOJ ang kabuuang ulat at rekomendasyon nila sa Martes, oras na makumpleto ang mga testimonya. Ayon naman sa PNP, may ilang personalidad pa na kailangang magbigay ng pahayag. Merong circumstances na may pagkukulang. And we're tinitignan natin yun. Dito document natin. Nanawagan naman ang sanggunian ng mga mag-aaral ng mga paaralang Loyola ng Ateneo de Manila na mag-walkout bukas sa mga estudyante, faculty at staff. Pakikisa raw ito sa mga naulila ni Baterbonia at Adili at para igiit ang panawagang hustisya, pananagutan at paglilinaw mula sa pamunuan ng Ateneo. Ang Ateneo Seniors Alliance nanawagan sa lahat ng graduating senior na magsuot ng black band bilang pakikiisa sa pamilya ng 2 atleta. Nauna nang humingi ng paumanhin ng Ateneo para sa nangyari sa 2 atleta. Nagsasagawa na rin sila ng fact-finding inquiry habang nakikipagtulungan sa investigasyon ng mga otoridad. Ako, si Mariz Umali, ang inyong saksi. Magkakaroon po ng proteksyon sa Facebook, Messenger at Instagram accounts para sa mga teenager o mga kabataang edad 13 hanggang 17. Kabilang po dyan ang anti-bullying features at hindi na makikita ang mga content na hindi angkop sa kanila. Saksi, si Dano Timpungko.
Base sa tinatawag na inappropriate o hindi angkop na content sa social media, ipatutupad na ng Meta sa Pilipinas ang teen account settings para sa mga users edad 13 hanggang 17. Ang Meta ang parent company ng social media apps na Facebook, Instagram at Messenger. We wanted to make sure that there's automatic, by default, protection. So when the teen is online, whether they just created the account or they've been online for a while, they're automatically protected. Content that should be properly rated. How we treat harms, whether as long as it is on platform, goes on how we analyze it, how we look at it. And the features are available basta kabataan yung involved. And teen accounts is there to guard against even these issues. Sa ilalim nito, by default ay magiging private na ang account ng teenagers. Ibig sabihin, hindi makikita ng hindi nila friend ang content o feed ng teenager. Kailangan din i-approve ng teenager ang bagong followers. Hindi rin pwedeng i-message ang teenager ng kahit sinong hindi konektado sa kanila. Stricto din ang pagpapatupad sa filter sa mga teenager mula sa comments hanggang direct messages. At ilalagay din sa pinaka-striktong setting ang anti-bullying feature ng Meta na hidden words. Meron ding time limit sa paggamit. 60 minutes may notification na sa mga bata para isara ang app. May sleep mode din na naka-on by default mula 10 p.m. hanggang 7 a.m. kung saan muted lahat ng notification at lahat ng DM may auto-reply. As a parent, you don't have to do anything. They cannot change any of these settings alone. They cannot. Only a parent can change the settings. Pero paano kung merong magtangkang dayain ang kaniyang edad? Aminado ang Meta, wala silang 100% paraan para pigilan ito. Pero meron naman sila mga prosesong ipinatutupad para i-verify ang edad ng users. If we suspected they're lying, and they will either do a selfie it's called face prediction, and until they do prove their age, then they won't be allowed back on Instagram. They can also lose their whole account. Ang DICT, suportado ang hakbang na ito ng Meta. 9 out of 10 of our youth are online, and that accounts for a huge traffic. And alam nyo na, anything that touches our youth, we're very, very protective and very supportive of. We support freedom of expression, but we also guard against any harmful effects on the internet, especially po sa mga kabataan natin. Ang mga nakausap namin mga teenager, hati naman ang opinyon. Hindi po, parang controlling na po siya. Kasi kailangan din po nilang parang makipag-connect sa mga nila, parang kaklase, mga kaibigan. Kaya yung 1 hour po na limit, baka hindi po maging okay sa kanila. Okay naman yung safety. Basta huwag ka lang mag-talk sa strangers. Maganda man daw ang ganitong mga hakbang, paglilinaw ng ilang mga stakeholder kabilang ng Meta, katulong ito at hindi dapat kapalit ng tinatawag na smart parenting. We should not be in a situation wherein we have the illusion that this will solve all the problems. These tools will be maximized when we combine it with different interventions. We have to teach the parents also how to use the platforms, the applications, how to be responsible digital citizens. So it's very important para sa amin po yung digital education and instruction. So both parents tsaka po yung mga children, we want to teach the parents so that they can properly advise and supervise their children. Sabi nga ng isang magulang na nakausap namin, maganda man ang gabay at mga limitasyon, best parenting pa rin daw, lalo na sa mga teenager, ang tiwala sa kanila. Bigyan mo sila ng free will, pero alam mo yung limitation. Pero wag mong paramdam na napaparanoid. Yung mga age na ganyan, yung mga start nila na ma-discover nila ano yung dapat, kung anong tama at mali. So ako, may tiwala naman ako sa anak ko. Then, kung maging honest lang siya, so why not? Ako si Dana Tingkung ko ang inyong saksi. Wagi ng silver medal si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa isang international competition sa Germany. Na-clear niya po ang 5.74 meters matapos ng 2 attempt. Sinubukan din maklear ni EJ ang 5.83 meters pero nabigo siya. Wagi ng gold medal si Chris Nielsen ng Amerika. Ang kompetisyon ay bahagi ng preparasyon ni Obiena para sa Asian Games sa Setyembre. Samantala, ang world number 1 pole vaulter naman na si Mondo Duplantis ikinasal na sa kanyang longtime partner.